Ano daw yung nagdulot ng nitong sunog na ito at ng pagkamatay ni Johnson? Galing yan po sa sir, sa pista. Nag-conduct sila ng disco mobile. Tapos, nung madaling araw, nagligpit sila ng mga gamit nila. Tapos, inutusan siya ng driver na bumili siya ng sigarilyo sa labas. Opo. Tapos, sir, hindi na nakabalik siya. Tapos, tinanong namin yung driver, bakit hindi mo man sinundo yung anak ko doon na naglabas na hindi na nakabalik sa inyo? Yun na, sir, ang nangyari sa mga 4 p.m. May nakarinig doon sa inagdangan na naghingi daw ng tulong na sabi niya, wala naman akong atraso sa inyo, bakit patayin niyo ako? Yun lang ang narinig ng taga-inagdangan, sir. Kaya nga, pumunta ako ng Saraga, nahingi ako ng tulong sa mga PNP. Grabe yung sapper ko doon, sir, hingi ng tulong kasi ang hirap namin dito sa probinsya. Mahirap talaga pag wala kaming pera. Tapos, doon na, sir, eyewitness talaga yung hinahanap nila sa amin. Tapos yung mag-witness doon sa inagdangan, hindi naman tumayo sa amin. Kasi matakot siyang mamatay. Patayin daw siya pag nagsumbong siya. Etong si Sir Johnson ay hindi namatay dahil nasunog or na-aksidente yung kanilang truck. Siya po ay pinatay. Yun ang sinasabi po ninyo. Opo. Patay na siya, sir. Kagilagay sa transit ng wing van. Ay, sabi nila sa akin, nasunog daw ng sigarilyo. Suffocate daw. Sabi ko, kung suffocate yung anak ko, sabi ko, may umuusok na lumabas sa may wing van, sir. Tapos yung wing van sunog na. Kung buhay pa siya, sana takbo pa man siya o Tama. nakababa siya. Tapos sa autopsy report po, sir, hindi po nakalagay doon na ikinamatay niya o ang suffocate. Base sa autopsy, sir, patay na siya bago siya nilagay at sinunog sa wing van. Sa sternum niya, may butas po yung sa dibdib niya. Sa whole of sternum niya, may butas po. Good afternoon po, Captain. Ano po ang findings natin? Sir, based sa investigation ng Saraga PNP, sir, series of follow-up investigation and interview ang ginawa natin dun sa pinangyarihan ng insidente. At the same time, doon sa lugar, pumunta kami sa lugar na kasama nung biktima natin. At based sa mga circumstansya na nakuha natin, nahagilap natin na walang makapagtuturo kasi, sir, na or nakakita na pinatay siya or may commotion na nangyari. Nirefer din naman namin sa BFP with regards sa nangyaring sunog. And when it comes siguro, sir, sa sunog, sila na lang din yung sasagot dyan, sir. So ang sinasabi po ba ninyo, hindi kayo naniniwala na meron nangyaring foul play dito? Well, yeah, not totally, sir, na hindi kami naniniwala. Pero based lang din kasi, sir, sa mga ebidensya na nahagilap namin at mga circumstances, sir, na wala kasing makapagturo or let's say nakakita na may commotion na nangyari or pinatay siya. Sa amin lang, maybe na yung pagkamatay niya is cause ng sunog, sir. Si Johnson, balita ko hindi ka siya yung driver ng truck na ito. Asan po yung mga kasama niya nung panahon na nasunog yung truck na yan? Sa front seat siya, sir. Doon sa passenger seat, sa front seat. At yung tatlo na nakasama niya is doon sa likod ng van nakatulog. Kaya naagapan yun sila, sir, kasi nung nagpaalam daw ata sila doon sa driver nila na magpapahinga daw doon. Kaya nung nalaman na nasusunog yung van, naagapan sila na sila doon sa likod, nakuha sila doon sa likod. Tayo nga makita lang natin na may usok, talagang tumatakbo na tayo paalis. Ano ba namang yung tao? Smoke na, nagkasunog na, wala siyang nagawa? Ganon? Yan din yung tinitingnan natin, sir, na alam niyang nasusunog or let's say kung nararamdaman niyang mainit na, so ang normal na tao, sir, na talaga maramdaman niya na nasusunog niya. I agree. Pero sa amin kasi, sir, hindi namin ini-ignore yung possibility na baka na-suffocate siya. Doon sa loob ng truck, sir. Kasi nga, according din doon sa na-interview namin na driver
na last down na magkasama sila nung biktima is inutusan niya na bumili ng sigarilyo. After a minute, bumalik siya, may dalang sigarilyo, tapos may, para sa kanya, may kinuha din siya na naninigarilyo kasi yun siya, sir. So, Okay. yun. After, hindi na nalaman ng driver kung saan sa pumunta kasi hindi naman siya nagpaalam. Ma'am. Yun na, last, nung Opo. nakita siya, yun na Captain. yung nasusunog na. Nagkaroon po ba ng autopsy dito? Yes po, sir. Ano po yung cause of death based dun sa autopsy? According sa autopsy is, sir, hole to the sternum. Yun lang yung nakalagay sa autopsy report po, sir. Ang ibig sabihin, sir, may butas daw doon sa may dibdib niya, sir. Okay, kung yun ang cause of death, paanong related siya doon sa pagka-suffocate? Kinausap ko yung nag-autopsy, sir. Nga, what are the possibilities na magkakaroon ng butas sa dibdib? So, accordingly, it's either mga sinaksak daw or binaril, which is, sabi niya, hindi naman daw kasi nga, pag sinaksak yun siya, somehow, may mga internal organs dun siya na madamay. Pero dito sa case kasi ni Nico, sir, nung biktima, wala kasi, sir, purely hole to the sternum lang siya ang nakalagay. So ano po kaya ang nagdulot nitong butas sa kanyang dibdib? Additional, sir, is either may hard object na tumama. At nung binalikan namin yung area, sir, at nag-coordinate din kami sa SOCO natin, sir, dito sa sa Regional Forensic Unit natin. May nakita doon sa may parang flat bar doon na part siya ng sasakyan, sir, na parang nahulog doon sa charred body ng biktima, sir. Hindi din namin binaliwala or parang, Okay. kumbaga, kinoconsider namin na baka yun yung isa sa mga possible reasons, sir. Meron po silang nababanggit na parang may nagsumbong ata sa kanila na number one, meron daw narinig na nagmamakaawa itong si Janzen Brillo na wag siyang saktan, wala naman daw siyang atraso. Ano po ang ginawa natin patungkol po doon sa impormasyon na yon? Ngayon ko lang din, sir, narinig yung information na yan, sir. But kahit hindi namin nalaman yung information na narinig, nag-conduct kami, sir, ng series of investigation. Kumbaga, yung mga time na bago mangyari yung insidente at yung mga before nangyari yon, yung mga pagkakasunod-sunod ng sa oras, sir, nag-conduct kami, sir, ng interview doon. At walang nakapagsabi or nakapagturo man lang na may ganong nangyari, sir. Kasi, sir, Sino po yung mga in-interview natin, Captain? Yung mga kasamahan din niya? maliban sa mga kasamahan niya, sir, yung mga tao doon sa pinangyarihan ng krimen, sir. Ma'am Gemma, ngayon lang daw po nakarating kay Police Captain yung impormasyon nga na merong nakarinig dun sa pagmamakaawa ng inyong anak. Ma'am, baka pwede nyo pong i-communicate dito kay Captain para may isama sa investigasyon. Sinungaling talaga yan, sir. Kasi pag nagpunta ako sa Saragano, pakaawa ako sa kanila. Sabi ko, kung hustisyahan nyo lang yung anak ko, kahit mag-load pa ako sa labas ninyo, papuntang station ninyo. Pero ano sagot niya sa akin, sir? Eyewitness talagang hinahanap nila. Wala. Tagal kong pabalik-balik ako doon kahit wala kaming pera. Yung kinaamagahan ko, tanghali na ako makakain. Hingi na lang ng tulong sa kanila para maimbestigahan lang yung anak ko doon sa Inagdangan. Kasi nungaling talaga sa kay Ma'am Catalunya. Walang update sa amin. Nag-iisang buwan lang yung hintay ko dito sa amin na nalibing lang ng anak ko. Walang update kung hindi ako pumunta doon sa kanila. Walang imbestiga ang anak ko. Umakyat ako sa station nila, sir. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, ma'am, kung eyewitness yung hiningi mo sa akin, mamamatay na lang yan sila ng mamatay ng tao doon sa Inagdangan. Sabi ko sa kanila, pero wala, sir, walang imbestiga sila na binigay sa akin. Kaya nga, pumunta ako ng NBI, pumunta po ako sa inyo. Gusto ko ring mabilis-bilis yung kaso ng anak ko kasi 4 na buwan, walang hustisya. Magandang hapon po sa inyo, officer. Sir, good afternoon po, sir. Ano po yung nakikita ninyong naging sanhi noong sunog sa sasakyan na kung saan namatay po si Sir Janzen Brillo? Based dun sa result, positive po siya sa petroleum distillate. Point of origin, kung saan nag-umpisa po yung point po, sir. Positive po siya sa accelerant, yung pinadala naming ebidensya. Nung sinabi po ninyo na positive sa accelerant, kasi ang na-imagine ko pag ganyan, ibig sabihin, parang binuhusan ng diesel or ng gasolina? Ganun po ba ang ibig niyong sabihin?
Yes po sir, accelerant po sir. Kasi kung ganun, officer, ang dating sa akin, may nangyaring foul play. Ganun po ba, officer, ang nakikita po ninyo dito? Based lang po sir sa sa fire investigation po namin sa may nangyaring sunog doon sa may wing van, masasabi namin na intentional siya. Intentional. However, sa description ng cause of death po ng adapter natin, hindi po namin sabi po ito kasi limited lang po yung exclusive lang po ang competence of fire scene examination namin sa nangyaring sunog po. Nung na-receive namin yung tawag ng alas 5:48 ng umaga, nag-conduct po kasi agad ng firefighting yung personnel natin. Opo. Huli na po, nung na-declare na pong fire out, saka na lang po namin nalaman na meron palang naiwang tao sa loob ng wing van. Kaya agad kami nagpatawag ng SOCO with assistance ng Taraga PF para makapag-conduct po sila ng kanilang proseso. Yung mga tao na kasama niyan, yung driver, yung mga ibang pahinante, hindi man lang sinabi sa inyo na yung kasamahan namin naiwan. Walang ganon? Wala. Based doon sa nakalap namin na information sa mga kasamahan niya po, sir, nung nagising sila kasi may usok na at may apoy na. Kaya agad din silang ginising daw ng mga kasamahan nila. Kaya dun, yung mga natulog dun sa likod na 2 tao, nakaalis dun sa likod ng truck. Pero wala daw po silang idea na itong si Jansen, yung victim po natin na nasunog doon, wala po silang idea na andun po si Jansen sa harap ng truck. Okay. Natutulog. Captain, ilan po yung kasamahan ni Jansen dyan sa truck na yan? 2 sa likod. Okay, so 3 lang sila? Yes, sir. Yung driver nasa likod din? Ang driver, sir, wala doon, sir. Andun siya sa may bahay na malapit sa may basketball court, sir. Anong ginagawa ng driver dun? Parang nag-inuman yun kasi doon sila tumatambay sa may bahay na yan na parang dikit lang siya sa basketball court, sir. Ito, gusto po sana namin, we conduct a more thorough investigation. Ito, kailan pa nangyari to? Marso 15 pa nangyari po ito. Ang tagal na nito. And as of now, sa sandaling nakausap namin, ang BFP, ang dating sa kanila, intentional. Kung maghihintay po tayo ng aamin o di kaya nung talagang nandun mismo sa insidente na ito, baka sila po yung may kagagawan yan, wala po papapuntahan ng ating investigasyon. Hindi naman aamin siguro may kagagawan nito. The mere fact that they resorted into burning the evidence shows na talagang itatago nila to hanggang mamatay na sila. Itatago nila, hindi nila aaminin. Baka nga tatakutin pa nila kung sinong mga magbo-volunteer dyan na nakakita. Nakita naman po natin, no? Ang hina naman po nung nag-conduct ng autopsy niyan. Ang ginawa niyang cause of death is yung butas sa dibdib, hindi daw suffocation. Hindi ba nabanggit sa kanya na baka naman yung pagkabutas ng kanyang dibdib after the fact na? Captain, pwede po ba let's redo the investigation dito and we will call also the provincial director if necessary, ibang set ng police investigators ang i-assign dito. Yes, sir. Magandang hapon po sa inyo, Colonel. Yes, sir. Magandang hapon po. Gusto po sana namin hingin po ang tulong ng provincial PNP kasi dito sa pagkamatay po ni Jansen Brillo, ang dami pa rin katanungan para malaman natin yung tunay po na nangyari. Opo, sige po, makakasa po kayo na gagawa ko kami ng comprehensive investigation. Tatawagin ko po yung lahat ng involved kasi pati yung Bureau of Fire Protection at saka yung scene of the crime operations natin, yung regional forensic unit natin, involved natin para mag-usap-usap para mag-come up sa kanyang individual findings, sir. Kung mayroon mang gumawa niyan, dapat maparusahan at may pakulong po natin. Opo. So makakasya po kayo na ang Iloilo Police Provincial Office. Nagawa ko po ng comprehensive examination at i-update po namin yung pamilya agad-agad kung meron na kaming comprehensive findings kung ano talaga yung cause ng pagkamatay ng ating binatilyo. Colonel, maraming salamat po sa inyo at sa panahon po at dito po sa inyong commitment na magkaroon po ng masusing investigasyon. Muli, si Police Colonel Bayani Razalan, ang Provincial Director po ng Iloilo PNP. Ma'am Gemma. Yes, sir. Ito po, no, kasama na po ninyo ang reporter ni Idol Rafi. Lahat po ng katanungan ninyo, Opo, sir. lahat ng mga impormasyon na natanggap po ninyo, ipaparating po natin sa kapulisan. Sir, maraming salamat po sa inyo, sir. Ma'am Gemma at Ma'am Ivy Grace, babalitaan po namin kayo. Okay. Opo, sir. Maraming salamat po.